inflation rate para sa buwan ng Hunyo ngayong taon bahagyang bumili sa 1.4% ayon sa Philippine Statistics Authority. Ilang kaanak na mga nawawalang sabungero nagtungo ngayon sa tanggapan ng Department of Justice upang humingi ng update sa development ng kaso. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, naghahain ng reklamo laban sa content creator na si Sas Rogando Sasot dahil sa umano'y pagpapakalat ng fake news. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. planong magtayo ng bagong fish ports, ice plants para mabawasan ang gastos ng mga mangingisda. At talent manager at batikang showbiz columnist na si Lolit Solis, pumanaw na sa edad na 78. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 4, 2025. Tayo po ay sabay ang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Bahagyang bumilis ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 1.4% ang naiulat na inflation rate noong nakaraang buwan na mas mataas ng kaunti kumpara sa 1.3% na nai-record noong May 2025. Gayunman, lubhang mas mababa pa rin ito kung ikukumpara sa 3.7% na naitalang inflation noong June 2024. Batay sa report ng PSA, ilan sa pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation noong Hunyo ay dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng house, water, electricity, gas at presyo ng langis. Binisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Fishport Complex sa General Santos City. Sinaksihan ni PBBM ang bentahan ng tuna sa naturang fishport at kinamusta ang kalagayan ng mga mangingisda. Kilala ang Gensan na sentro ng Philippine Tuna Industry. Nangako ang Pangulo sa mga mangingisda ng tulong mula sa gobyerno para mapababa ang kanilang gastos. Kabilang narito ang pagtatayo ng mga bagong pantalana at mga ice plant. Kaya tutulungan, gagawin namin lahat para yun na nga, yung mga sistema, magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port, para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plant, para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan ng yelo, para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang yelo, para laging sariwa yung inyong huli. Target ng Department of Social Welfare and Development na i-pilot testing ang bagong digital system sa pagpoproseso ng guarantee letter sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situations o AICS program. Plano itong simulan sa huling bahagi ng taon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Hindi na kakailanganin pang pumunta sa Department of Social Welfare and Development Offices ang mga kliyente na nais mag-apply sa programa ng Assistance to Individual in Crisis Situations o AICS program. Sa ilalim ng bagong sistema, ang proseso ng pagsusumite at pag-aapruba ng guarantee letter ay gagawin na online. Dito po sa improvement po natin sa AICS system, yung GL po, yung guarantee letter, online na pong mabe-verify ng ating mga partner organizations, pharmacies, hospitals. So yung integrity po ng system, pinapataas po natin
Yung convenience din po sa ating mga kliyente, hindi na po nila kailangan dalhin pa yung papel. Tayo po, na mismo sa DSWD, binibigyan na po natin ng access yung ating mga partner organizations. Bukod sa nakatakdang paglipat sa digital na sistema, may isinusulong na awareness campaign ang DSWD kung saan habang nakapila o walk-in ang mga kliyente, tinatanong na sila kung handa ba silang gumamit ng digital services. Ayon sa ahensya, batid rin na mayroong mga kliyente na walang access o kakayahang gumamit ng online na serbisyo. So tinitingnan na po namin ngayon kung pwede po kaming magtayo ng mga kiosks sa mga partner government agencies at LGUs para po hindi na po kailangan pang pumunta sa DSWD. Doon na lang po pupunta yung ating mga kliyente. Sakali bang tuluyan ng maisulong ang digitalization system sa AIX, plano ring isama ang paggamit ng online interviews ng mga social worker kagaya ng teleconsultation noong pandemya. Ipapilot po namin yung bagong AIX system fourth quarter din po of this year. So by then po siguro after we're done with the pilot, we can give you the actual numbers, yung gaano po bumilis yung ating proseso. Ayon sa ahensya, layunin ng bagong sistema na gawing mas mabilis, mas accessible ang pagbibigay ng ayuda, lalo na sa mga nangangailangan sa panahon ng krisis. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglagay na ng dedicated lanes sa mga istasyon ng pamunuan ang MRT Line 2 at LRT Line 2 para sa mga estudyante. Ayon sa Department of Transportation, bahagi ito ng ipinatutupad na 50% fare discount sa mga mag-aaral na sumasakay sa tren. Layo nito na maiayos at maiwasan ang mahabang pila sa mga ticket booth sa mga train station. Magtutulungan ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang Department of Environment and Natural Resources, NCR, para sa gagawing rehabilitasyon at pagsasaayos ng Pasig River Ferry Service. Layo nito na lalo pang mapagbuti ang serbisyo ng ferry service sa mga commuter. Mula sa Guadalupe, Makati, may report si Mia Alonzo live. Mia, ano ang nakapaloob sa kasunduan ng MMDA at DENR-NCR? Magandang tanghali, Ella. Mas malinis at mas ligtas na Pasig River Ferry at Ilog Pasig ang target sa naging kasunduan ng Metropolitan Manila Development Authority at DENR sa naging kasunduan nila sa BOA site. Ang pag-promote ng MMDA sa Pasig Ferry bilang alternatibong pampublikong transportasyon sa Metro Manila upang maging kabawasan sa masikip na trapiko sa lansangan. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, magtutulungan ang dalawang ahensya para tugunan ang mga isyu na nakakaapekto sa operasyon ng ferry service sa Pasig River, gaya ng polusyon sa tubig. Nagkakaroon rin ng antala sa biyahe ng Pasig Ferry dahil sa basura na nasa ilog. Kaya naman kaugnay nito, mas paiigtingin ang kasunduan ng mas malinis na Ilog Pasig. Kaya isa rin sa tinitignan ng dalawang ahensya na maparami ang equipment sa paglilinis ng Pasig gaya ng mga trash traps, skimmer upang matanggal ang mga water hyacinth o water lilies na nasa ilog. Ayon naman sa mga eksperto, nagagawang charcoal briquette. Lilipat ang mga nakaharvest na water hyacinth o water lilies sa Ilog Pasig, kaya napakikinabangan ito na matagal na rin isinasagawa ng MMDA. Kaya naman priority sa kasunduan ang mas aktibong monitoring at koordinasyon para sa maintenance ng ilog at ng mga terminal. Ella, sa kasalukuyan, nakasakay tayo ngayon dito sa Pasig River Ferry at binabaybay nga natin ngayon itong kahabaan ng ilog upang makita rin natin yung kalagayan ng Pasig. Ilan nga dito nakita natin na may mga water lily na nasa ilog at mga basura. Kaya isa rin sa pinapanawagan ng ahensya ng DENR at ng MMDA doon sa mga nasa paligid nitong Pasig na tigilan na yung pagtatapon ng basura sa ilog upang maging katulong din sila sa pagmimintina at pagsasaayos nitong environment. At yan muna ang update mula dito sa Guadalupe. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.
Nasabat ng National Bureau of Investigation ang nasa 3.9 million pesos na halaga ng vape products mula sa dalawang suspect matapos maharang ang sasakyan na gagamitin nila sa pagdi-deliver. Narito ang report ni Benedict Samson. So, kayo po ay dadalhin namin sa aming opisina sa Imus Cavite para po ito ay i-record po. Kasama po ng mga nagpabook po sa inyo. Matapos makatanggap ng impormasyon ng National Bureau of Investigation Cavite North District, hinarang ng mga operatiba ang isang closed delivery van na ito sa Parañaque City. Bunsod ito sa natanggap ng NBI na ulat na umunoy pagbebenta at distribusyon ng vaporized nicotine and non-nicotine products tulad ng vape. At base na rin sa impormasyon nga na nakalap natin during the debriefing, marami pang involved na mga kaidaran nila. In their 20s usually itong mga subjects natin. Sa naturang operasyon, nakasabat ang NBI ng nasa 49 master case na naglalaman ng nasa 8,200 pieces na vape pod at 1,600 pieces ng vape device na nagkakalaga ng 3.9 million pesos. Dahil hindi sila naka-register, napakadelikado nila dahil ayon sa pamantayan ng ating regulasyon ng ating gobyerno at hindi nagbabayad ng tax dahil hindi nga regulated. Ayon sa NBI, online transaction ng kalakaran ng mga suspect sa pagbebenta ng vape products. Kung yung regulated nga masama sa ating health, yung unregulated pa kaya, yung substandard pa kaya. Kaya inutusan ko agad ang aking mga ahente maghanap na itong mga illegal na ibinebentang vapes. Ito ay parte ng mga malakihang pagdating ng vape products dito sa bansa nga. Whosoever is or are interested, pwede silang makipag-transact. At ito ay hati-hati, bale, pinagpatsi-patsi nila para mabuo ang transaksyon na to. So, kahit sinong interesado na bumili, ay willing silang makipag-transact for the right price. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong suspect na nakatakdang isailalim sa inquest proceedings ng Parañaque City Prosecutor's Office. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadiskubre ng National Bureau of Investigation ang mga hinihinalang smuggled na karne at sibuyas sa isang warehouse sa Maynila kahapon. Base sa report, aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng mga nasabing produkto. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang warehouse sa Paco, Maynila kahapon. Katuwang ang Philippine Coast Guard at Department of Agriculture na diskubre sa warehouse ang nasa 10 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang smuggled na karne at sibuyas. It appears na smuggled dahil hinahanapan sila ng papeles, walang maipakitang papeles. Violation ng ating agricultural smuggling law. Naabutan ng mga operatiba ang caretaker ng warehouse, ngunit wala itong maipakitang permit at kaukulang dokumento para makapag-operate ang naturang cold storage facility. Kaya pansamantala munang ikinandado ang pasilidad habang ito ay iniimbestigahan. Violation to ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Napakalaking kaso nito, walang piyansa ito pag naisampa natin. Pag na-reach yung amount ng 10 million pataas, wala pong bail po itong kaso na ito. Ayon sa NBI, nag-ugat ang kanilang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay ng nasabing imbakan ng smuggled na produkto sa area ng Paco. Nadatnan nila NBI Director Jaime Santiago sa lugar ang mga sibuyas at mga karne gaya ng Peking duck, mga baka at iba pa na ginagamit sa hotpot at dim sum. Hinala ng NBI na ang mga nasabing produkto ay imported at maaaring galing sa bansang China. Ngunit hindi pa rin tukoy kung sino ang nagmamay-ari ng sinalakay na warehouse. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Arestado sa pagbebenta ng fake na pera online ang dalawang individual sa Las Piñas City. Ang pagkakabunyag ng modus ng dalawa ay bunsod ng pinalakas na cyber patrolling ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Mula sa Camp Crame, ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan, live. Lea, papaano natunton ng PNP ACG itong mga suspect? Magandang tanghali sa iyo, sa isang entrapment operation, nahuli ang dalawang suspect na mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group noong Miyerkules. Ayon kay ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang, iniaalok ng mga suspect online ang ibinibentang fake na 1,000 peso bill sa halagang 150 pesos. Nasa 150 pieces din ng 1,000 pisong peke ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang suspect kasama na ang boodle money na nasa 22,500 pesos. Ang mga suspect ay mahaharap sa mga kasong paglabag sa Article 168 o illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit in relation to Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. At may kulong yan, Nel, na minimum ng 2 years, 4 months and 1 day at maximum naman ng 6 years and 1 day. Nel? Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Nais ng kampo ni Charlie Atong Ang na tulungan ang pamahalaan na palabasin ang katotohanan sa likod ng mga nawawalang sabungero, kaya handa silang makipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Pinahayag ng negosyante at gaming tycoon Charlie Atong Ang ang kanyang kahandaang makipagtulungan sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa kanya, nais niyang lumabas ang buong katotohanan at mapasinungalingan ang mga paratang laban sa kanya. Mariin din niyang itinanggi ang akusasyon ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na siya umano ang nasa likod ng mga pagkawala. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga desenteng tao yan. Ang hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan na sarili namin yan talaga. Kaya wala na ako. Kailangan ng Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Paliwanag ni Ang, nagtiwala siya kay Julie Dondon Patidongan dahil sa pagiging masipag at mabilis sa trabaho. Dahil dito, ipinagkatiwala niya rito ang pamamahala sa kanilang mga ari-arian kabilang ang pagtatayo ng mga farm at gusali. Bilang farm manager, si Patidongan ang may direktang kontrol sa logistik at operasyon ng mga farm sa Batangas, Laguna at Maynila. Saklaw ng kanyang tungkulin ang deployment ng security, pamamahala ng mga manggagawa, maintenance at pagtugon sa mga pangangailangan ng pasilidad. Ngunit kalaunan, lumabas umano na nagtayo si Patidongan ng sarili nitong negosyo nang hindi nila nalalaman. Napansin din ni Ang biglang pag-unlad ng estado nito sa buhay at lumalim na impluwensya sa kanilang organisasyon. Nalaman namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Aniya hanggat maaari nananahimik siya dahil gusto niya sanang resolbahin na lamang sa sarili niya ang isang problema lalo na't kung maliit na halaga lamang ang pinag-uusapan. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isolve sa sarili ko, isosolve ko. Kung konting pera lang, katulad yan, eleksyon, tumingisa na mag-eleksyon. Yung pala naman, meron na siyang tingnan nyo kalokohan na yan. As early as February 22, nung hindi ako pumayag, tuloy-tuloy pa ang usapan namin. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. May mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila. Ayon sa negosyante, hindi pa rin tumigil si Patidongan sa pambablackmail sa kanya.
Giit niya, extortion ang tunay na motibo sa likod ng mga paratang laban sa kanya. Hindi tinanggi ni Ang ang issue ng 300 million pesos. Ngunit nilinaw niyang ito ang halagang hinihingi umano ni na Patidongan at Alan Bantiles alias Brown, kapalit ng hindi siya idawit sa kaso at makalabas ng bansa kasama ang kanilang pamilya. Yung 300 million po yan, totoo po yan na merong ganong amount na sinasabi niya. Kasi ako po, mismo ang sinabihan ng certain common friend namin na si Mr. Alan Bantiles na tinatawag namin na Brown. Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa paalis, makalayo, kung ano may yung statements niya sa magtago na kasama ang pamilya. Hindi rin anya kwalipikado si alias Totoy bilang state witness dahil sa 6 na kinasuhan sa RTC Manila tungkol sa pagkawala ng mga sabungero ay ito ang pangunahing akusado. Siya ang pinaka-guilty doon because siya ang directly in charge ng operation. Siya ang may direct participation sa crimes na charge sa RTC Manila. No? So, even in the definition of a state witness or a whistleblower, he cannot qualify as a whistleblower because he appears to be the most guilty. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo ngayon sa tanggapan ng Department of Justice sa mga pamilya at kaanak ng mga nawawalang sabungeros. Nais nilang makipag-usap sa DOJ hinggil sa development ng kaso ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Tiniyak naman ng kagawaran na hindi sila bumibitaw sa kaso, gayon din ang patuloy na komunikasyon sa mga pamilya at kaanak ng missing sabungeros. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, patuloy ang case build-up o investigasyon para sa karampatang kaso na posibleng isampa sa korte. We have never given up on these cases. We have always believed that we will be able to solve this case somehow. At rightfully, ito, naglalabasan na yung totoo. Inihain sa Kamara ang House Bill 721 na naglalayong ipagbawal ang promosyon ng online gambling at ang connection nito sa e-wallets. Ayon sa mga mambabatas na nagsulong nito, layo nito na hadlangan ang paggamit ng mga digital payment apps bilang daan para sa sugal online. Sa ilalim ng panukala, pagmumultahin mula 100,000 piso hanggang 5 milyong piso ang maaaring masuspinde o tuluyang mawala ng lisensya ang mga e-wallet operator na lalabag. Binigyan diin ng mga mambabatas na nagiging gateway sa online sugal ang e-wallets na nagdudulot ng utang at pinsala sa mga Pilipinong mahihirap. Naghain ng reklamo si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasamang Movement Against Disinformation laban sa content creator na si Sas Rogando Sasot. Ayon kay Commodore Tariela, bunso dito ng umano'y pagpapakalat ng fake news ni Sasot laban sa PCG official. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson, live. Benedict, ano nga ba ang mga sinabi ng content creator laban kay Commodore Tariela? Magandang tanghali, Nel. Ayon sa kampo ni Commodore J. Tariela ay may mga content sa social media itong vlogger na si Sas Rogando Sasot mula nga noong July hanggang October ng 2024. Kaninang umaga ay pumunta sa Manila City Prosecutor's Office si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ang Movement Against Disinformation o MAD. Ayon kay Tariela, sasampahan nila ng kasong cyber libel si Sasot dahil sa 3 issue ng fake news na sinabi ng vlogger sa social media. Una ay ang may natanggap umanong $4 million si Commodore Tariela na talent fee mula sa Amerika. Pangalawa ay ang sinasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera mula sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. At ang huli ay ang sinasabi nitong Project Atlantis naman ng mga Amerikano. Ayon kay PCG spokesperson Tariela, walang katotohanan at walang basihan ang mga sinasabi ni Sasot.
people who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapan nila na to na as a gospel truth, no? So through challenging Miss Sasot dito sa court for him to produce evidence to say na factual at totoo yung ipinagpo-post niya na yan, I think this is the proper venue. Ang movement against disinformation naman nanindigan na ang fake news na ipinapakalat ni Sasot ay hindi lamang personal na paninirang puri kay Tariela. Bilang isang opisyal ng pamahalaan, ang mga ibinabatong ito sa kanya ay nakakaapekto na rin sa national interest. Napaka-importante ang public interest at national interest dito, di ba? Because basically ang kinommunicate ni Sasot sa kanya mga social media attacks against Commodore Tariela, if you side with the Philippines against China, we will attack you. Di ba? Yun ang basic na basic na message doon, di ba? Dahil sa ngayon ay nakantabay tayo sa kung ano yung magiging sagot ng vlogger na si Rolando Sasot nga patungkol sa isinampang cyber libel case ni Commodore Tariela laban sa kanya. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Janel. Maraming salamat, Benedict Samson. Isinumite na ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang ika-11 batch na mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kaso niyang crimes against humanity. Ang detalye sa report ni Jed Neresina, live. Jed, anong nilalaman itong mga bagong ebidensyang isinumite ng prosecution sa ICC? Magandang tanghali, Nel. Kabilang dito sa mga bagong ebidensya na isinumite ng prosecution ay yung pagpatay umano ng Davao Death Squad sa termino ni dating Rodrigo Duterte. Davao City. Sa isang dokumento na may petsang July 1, ibinahagi ni ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiaye-Nyang ang kabuuang 1,062 na bagong ebidensya. Sa naunang 10 batch, mahigit 1,400 na ang ebidensyang naisumite. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Rules and Procedure ng International Criminal Court. Layo nitong masiguro na nabibigyan ng sapat na pagkakataon ang depensa na suriin ang lahat ng materyales bago ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23 ngayong taon. Kasama rin sa ika-11 batch ng mga ebidensya ang mga pagpatay na naitala sa pagsasagawa ng barangay clearance operations noong nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama rin sa ebidensya ang background information sa kaso. Samantala, nanindigan si Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na walang kinalaman ang kanyang kliyente sa mga pagsira umano ng mga ebidensya sa kanyang kaso. The former president did not destroy any evidence. No one on his behalf destroyed evidence. I'm not going to get into the argument as to who destroyed evidence, but destroying evidence is a criminal offense. My client did not commit criminal offenses. He's here facing charges that he did commit criminal offenses, that he was responsible for an illegal drugs war. Samantala, tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court ang petisyon ng kampo ni FPRRD na idiskwalipika ang dalawang ICC judges sa pagdinig ng kasong crimes against humanity laban sa kanya. Nel, sa kabila nitong mga update sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, palaging sinasabi ng kanyang lead counsel na si Attorney Kaufman na respect the judicial process at patuloy aniya sila sa pagtatrabaho at kumpiyansa ang kanilang kampo na may uuwi o mapapalaya ang dating Pangulo mula sa ICC. Ayan muna update, balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Jed Neresina. Naniniwala ang isang House Prosecutor na susunod ang House of Representatives ng 20th Congress sa ikalawang kautusan ng Senate Impeachment Court.
Partikular na ang paglalabas ng resolusyong itutuloy ng House members ng bagong Kongreso ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, bakit naniniwala ang House Prosecutor na magko-comply ang Kamara sa ikalawang kautusan ng Senate Impeachment Court? Ella, dahil utos ng Senate Impeachment Court, kailangang sundin ng House of Representatives. Yan ang giit ni Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores, isa sa mga House Prosecutor para sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit walang legal na batayan ng kautusan ng Senate Impeachment Court. Nauna nang sumunod ang Kamara sa utos ng Korte na paglalabas ng resolusyong hindi labag sa one-year ban rule ng salaigang batas na paghahain ng iisang impeachment case laban sa isang opisyal, ang Articles of Impeachment na inihain ng 19th Congress. Gayunman, wala pang tugon ng Kamara sa ikalawang order dahil hindi pa nga opisyal na nagbubukas ang 20th Congress. Partikular na ang isang resolusyong nagsasabing itutuloy ng House members ng bagong Kongreso ang impeachment case laban kay VP Sara. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Keith Flores. Well, I'm of the opinion naman siguro na the House because the impeachment court is just like any court, no? In practice, if there's an order given by the court, no matter how you think wrong yung order na yun, you always still end up complying. So I'm almost certain that the House will comply. Gaya ng ibang House prosecutors, naniniwala rin ang Bukidnon representative na walang legal na batayan ng Senate impeachment order sa Kamara. Ako, I find no basis eh. Kasi once it is filed, nandyan na yan. Diba? It's already in the Senate, whether it's the 19th Congress or the 20th Congress. It's already there. Na parang it's like, parang bakit mo pa ipatanong? We filed it nga eh. Samantala, gaya rin ng kanyang mga kasamahan sa Kamara, naniniwala ang mambabatas na walang masyadong magiging pagbabago sa posisyon ng House members ng 19th o ng 20th Congress kaugnay ng impeachment. At ito ay ang ituloy nga ang impeachment trial at mahilahad ang mga ebidensya kaugnay ng mga aligasyon laban kay VP Sara na umano'y maling paggamit ng confidential funds nito, gayon din ang matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinuna ni Senador Risa Hontiveros ang naging pahayag kamakailan ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol. Paliwanag ni Hontiveros, kinakatawan lang ng spokesperson ng presiding officer, ngunit hindi ang senadora bilang isa sa senator judges. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano nga ba itong partikular na pahayag ni Attorney Tongol na pinuna naman ni Senator Hontiveros? Nel, hindi tugma ang matagal nang sinasabi ng impeachment court presiding officer at ng tagapagsalita nito na hindi pwedeng mag-convene at gumalaw ang impeachment court hanggat hindi nagsisimula ang 20th Congress. Ito ang pahayag ni Senador Risa Hontiveros na tumututol sa kamakailang sinabi ni Attorney Reggie Tongol, ang tagapagsalita nga ng impeachment court sa huling press briefing nito noong Miyerkules. Naunang nanawagan si Senador Hontiveros na mag-convene na ngayon ang impeachment court habang hindi pa nagsisimula ang mga sesyon ng 20th Congress. Ngunit sa pahayag ni Attorney Tongol, sinabi nito na conditional o nakadepende ang muling pagko-convene o pagtitipon ng impeachment court. Isa rito ay kapag nakapagsumite na ang House of Representatives ng ikalawang impormasyon na hinihingi ng naturang korte. Partikular ito sa sertipikasyon na interesado pa ang Kamara na ipagpatuloy ang paglilitis sa 20th Congress. Ngunit ayon kay Hontiveros, dinidesisyonan na ng impeachment court, spokesperson at presiding officer
sa kanilang sarili ang mga panuntunan ng naturang korte. Ani Senadora, si Atty. Tonggol ay may karapatang magsalita sa sarili nitong kapasidad, ngunit hindi anya nito sinasalamin ang boses ng Senado. Binigyan diin ni Ontiveros ng mga kamakailang pahayag ni Tonggol ay representasyon lang ng posisyon ng presiding officer sa katauhan ni Senate President Francis Cheese Escudero. Hindi anya ito kumakatawan sa posisyon ni Senador Ontiveros bilang isa sa mga senator judge. Dahil sa ngayon ay hiningi pa rin ng UNTV News and Rescue ang tugon sa pahayag na ito ni Senador Risa Ontiveros mula kay Atty. Tonggol. At hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong sagot kaugnay nito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ned. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inilunsad ng Commission on Elections o COMELEC sa tulong ng Japan ang isang online platform para sa pagsusumite ng mga kandidato ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na naglalaman kung magkano ang ginastos sa halalan. Makatutulong ito para maging mabilis ang proseso ng submission ng SOSE. Narito ang report ni Dante Amento. Isa sa pinakamahalagang maisumite ng isang kandidato, nanalo man o natalo pagkatapos ng halalan, ay ang ulat ng kanyang kabuuang ginastos sa eleksyon. Ito ay nakapaloob sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ang bigong gawin ito ay may kaukulang parusa kabilang na ang diskwalifikasyon sa pagtakbo kapag 2 beses na hindi nakapagpasa nito. At upang mapadali ang pagsusumite ng SOSE, inilunsad ng Commission on Elections o COMELEC ang isang online platform sa tulong ng bansang Japan sa pamamagitan ng pagbibigay ng funding para dito. Ito ay tatawaging Project Siyasatin, Unawain, Resolbahin at Ipanagot o Suri. With the launching of the eSOSE platform, we hope it will make a step towards more accountability and transparency of the electoral finances in the BAM parliamentary elections and beyond. Gagawin ang e-submission ng SOSE sa pamamagitan ng Project Suri. Sa unang Bangsamoro parliamentary election sa Oktubre, humingi naman ng tulong ang COMELEC sa publiko sa pagsiyasat sa mga SOSE ng mga kandidato. Ang overspending sa SOSE ay ground para madiskwalipika ang isang nanalong kandidato. Kung marunong din lang at may mauutusan yung kandidato, gagamitin na lang nila itong Project Suri na to. Bakit? O di na online na yung submission. At napaka-beneficial sa lahat, sa membro ng media, sa Citizens Arm, sa mga civil society, sa mga interesadong mga kababayan natin kasi may data analytics. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkausap sa telepono kahapon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan tinalakay ng dalawang lider ang ilang mga mahalagang bagay kabilang na ang nangyaring pag-atake sa Vancouver noong Abril kung saan ilang Pilipino ang nasawi. Sa isang post, sinabi ni PBBM na naging maganda ang kanilang pag-uusap ng Canadian Prime Minister kung saan tinalakay din kung papaano pa mapalalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa usapin ng trade, defense at pagpapanatili ng kapayapaan sa riyon. Pinasalamatan din ito si Carney sa pagbibigay ng agarang tulong sa Filipino community sa Vancouver na naapektuhan ng malagim na insidente doon sa Lapu-Lapu Day Festival. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na humaharap sa mga hamon ang relasyon ng ASEAN at European Union dahil sa mga pagbabago sa pandaigdigang kalakalan. Ayon sa Pangulo, humina ang seguridad at tibay ng interdependence ng ekonomiya kaya't nagsisikap ang Pilipinas na palakasin ang mga ugnayang ito. Binanggit din ng Pangulo ang halaga ng pagkakataon ng Pilipinas na makalahok sa mga talakayan para sa pag-unlad ng global economy. Binigyan ng pagkilala ng Office of Civil Defense ang humanitarian contingent na ipinadala ng bansa sa Myanmar nitong Abril matapos tumama ang malakas na lindol doon. Kaugnay nito ay inatasan naman ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro na magsagawa ng actual drill ang OCD bilang bahagi ng paghahanda sa kalamidad. Mula sa Quezon City may report si Ryan Lacanlale live.
Ryan, paano ang gagawin sa actual drill na yan at sino-sino ang magiging kalahok? Nel, sabi ni Secretary Chodoro ay gumawa ng kahalintulad na contingent na ipinadala doon sa bansang Myanmar at kasama yung iba pang mga ahensya ng pamahalaan ay magtutulong-tulong para sa actual drill at para makita at masanay na rin ang ating mga rescuer pagdating sa mga kalamidad at maaaring tumama na malalaking sakuna sa bansa. Binigyang pagkilala ng pamahalaan ng mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent na ipinadala sa Myanmar mula April 1 hanggang April 13 ng taong ito. Matapos tumama ang 7.7 magnitude na lindol sa bansa kung saan mahigit 5,000 katao ang nasawi. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa bawat miyembro ng contingent. Ayon kay Chodoro, isang huwarang halimbawa ang naturang misyon ng magandang imahe at karangalan ng Pilipino na naipapaamala sa ibang bansa gaya ng paninindigan ng Pilipinas sa karagatan sa West Philippine Sea kung saan hindi sumusuko at hindi umaatras ang mga Pilipino. Binanggit din ng kalihim na ipinapakita nito ang pusong Pilipino na handang tumulong sa mga nangangailangan anumang oras at hindi naghihintay ng kapalit. Ipinag-utos din ni Secretary Chodoro sa Office of Civil Defense at iba pang kaagapay na ahensya na kaakibat ng National Earthquake Drill ay magsagawa ng actual scenario exercise sa mga ito, kung saan isasabak ang katulad na komposisyon ng contingent na ipidala sa Myanmar bilang paghahanda sa mga posibleng kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Ipinahayag din ng kalihim ang plano sa ilalim ng Veterans Memorial Medical Center o BMMC program at Valor program ng Pangulo. Gagawing lead hospital ang BMMC at sentralisado ang serbisyong medikal sa lahat ng mga kampo ng militar upang mas mapangalagaan ang kalusugan ng mga veteranong Pilipino. Kabilang na sa mga proyekto ang renovation ng BMMC at pagtatayo ng isang malaking medical waste disposal facility na inaasahang magsisilbi rin sa pangangailangan ng mga pampublikong hospital sa Kalakhang, Maynila. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat sa iyo, Ryan Lacanlale. Sa iba pang balita, isinailalim sa psychosocial counseling ng Department of Health ang mga residente at estudyanteng apektado ng toxic inhalation sa Antique. Samantala, aabutin pa ng hanggang 10 araw bago lumabas ang resulta ng ginagawang laboratory test sa sanhi ng mabawang amoy sa lugar. At para sa detalye, may report si Lalay Moreno live. Lalay, nakalabas na ba sa ospital ang mga estudyante at ilang staff ng paaralan na nakalanghap ng sinasabing mabahong amoy sa Antique? Ela, sa may 300 apektado ng toxic inhalation dito sa Sibalom, Antique, karamihan sa mga biktima, pasyente, lalo na itong mga estudyante, ay nakalabas na ng ospital at sa huling latest update ng DOH, nasa 6 na po pa ang nanatili ngayon sa ospital dyan sa Antique at nagsasagawa na rin investigasyon ang Bureau of Fire at Department of Education, Department of Health dito sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Nagsasagawa na ng house-to-house ang Department of Health Western Visayas sa mga residente at estudyanteng apektado ng toxic inhalation sa Sibalom, Antique. Nag-deploy na ng mga doktor at nurses ng DOH sa lugar para magsagawa ng counseling sa mga naapektuhan. Sa data ng Provincial Disaster, umabot sa may 300 ang nagkasakit matapos makalanghap ng mabahong amoy ng kemikal. Ayon sa DOH, itong unang beses na nakasaksi ang mga residente sa Barangay Pisanan, Sibalom na may maraming mga estudyante mula sa Pisanan National High School at Pisanan Elementary School na dinala sa ospital matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga at may mga ibang hinimatay pa.
Samantala, ayon pa sa DOH, aabuti ng hanggang 7 hanggang 10 araw bago dumating ang resulta ng laboratory test na isinagawa ng toxicologist. Kumuha ng swab samples sa mga kawani ng DOH mula sa 2 paaralan. Dito malalaman kung anong kemikal ang sanhi ng pagkakasakit ng mga estudyante. Pansamantalang sinuspende muna ang klase sa 2 paaralan habang ongoing pa ang investigasyon. Magsasagawa rin ng paglilinis ang Bureau of Fire Protection sa paaralan at sa lugar upang mawala ang iba pang mga posibleng pinanggalingan ng babahong amoy. Yan muna ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. At para naman sa ating weather update, patuloy na lumalakas ang bagyong Bising habang kumikilos sa direksyon ng extreme northern Luzon. Sa ngayon ay nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa bansa dahil sa bagyong Bising. Narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. So, unahin po muna natin yung latest satellite image animation. Makikita po natin na halos nasa northwestern boundary na yung tinatayang sentro ng bagyong si Bising. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa around 280 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay po ng bagyong si Bising, ang lakas ng hangin, umabot hanggang 55 kilometers per hour, malapit sa gitna nito. Ang pagbugso naman, 70 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bali si Bising po yung binabantayan nating low pressure ng mga nagdaang araw na nandito sa eastern seaboard ng Luzon. At yun nga, yung patuloy natin pagbibigay na update sa ating social media regarding the status of that particular low pressure na may potential na maging bagyo. Samantala, pansinin naman natin yung mga kaulapan dito nga sa western section ng central and southern Luzon at maging sa western section ng Visayas at Mindanao. Yan naman po yung umiral na habagat or southwest monsoon. So, dahil po sa bagyong si Bising, may nakataas po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa mga areas na naka-highlight ng light blue. Sa western portion ng Babuyan, western portion ng Ilocos Norte, at sa northwestern portion ng Ilocos Sur. So ito pong mga lugar na yan, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin na may katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. Pag sinabi po natin may signal number 1, karaniwan, minimal to minor impacts lamang. Kasi ang hangin na dala po or associated with signal number 1, naglalaro po sa moderate to strong lamang. Subalit, hindi po natin dapat ipagwalang bahala, no? Kasi titingnan natin mamaya ano ba yung magiging status ng bagyo nito in the next 3 to 5 days. Yung mga katamtaman hanggang sa malakas na hangin, pwedeng magdulot yan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan, gaya nga po na nabanggit ko sa lugar na may warning signal or wind signal number 1. At posible na yung mga localized wind ay bahagya pang mas malakas dahil dun po sa epekto ng mga mountainous areas or yung exposure ng mga obstruction na pwedeng either makapag-amplify ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala, in terms of rainfall or pag-ulan, bago po tayo pumunta sa ating rainfall forecast, balikan po natin yung na-monitor ng pag-asang pag-ulan during the last 3 days. So makikita po natin, halos yung concentration ay nandito sa Northern Luzon area, simula po noong July 1, July 2 at July 3. Meron din pong mga significant na pag-ulan dito sa western section ng Central Luzon. At the last 24 hours, meron nga tayong nakitang significant na pag-ulan sa Mindanao. So kaya po natin binalikan yung last 3 days ay para may pakita sa ating mga kababayan na nag-uulan na sa mga ilang lugar na yan, lalong-lalo dito nga sa Northern Luzon at saka western section ng Central Luzon. At kapag natuloy pa itong forecast range natin, in the next 24 hours po, no, makikita po natin ang concentration, halos nandito pa rin po sa mga areas na inulan na ng mga nagdaang araw. For example, may mga pag-ulan tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters dito sa Ilocos Norte, simula ngayong araw hanggang bukas. Samantala, 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lalawigan na naka-highlight ng dilaw. So ano po ba ibig naming ipabatid sa ating mga kababayan? The last 3 days, nag-uulan na sa ilang bahagi ng Northern Central Luzon. At kung mag-uulan pa, posible pong may mga bahaging kalupaan na malambot na, lalong-lalo po yung malapit sa mga paanan ng bundok. So, kung magkakaroon ng mga additional rains, not only within 24 hours, but sa mga susunod pang araw, for example, bukas hanggang linggo, at saka sa darating na linggo hanggang Lunes, dun sa mga areas na inulan na ng mga nagdaang araw, ay posible pong
maging sanito ng mga biglaang pagguho ng lupa. And then, yun nga sa mga local officials natin, bantayan din po yung mga posibleng pagba sa mga low-lying areas. Samantala, balikan naman po natin ano yung inaasahang pagkilos naman ng bagyong si Bising. Makikita po natin sa ating forecast track, intensity currently nasa tropical depression. Pero, makikita rin natin na posible palang lumabas ito ng northwestern boundary ng ating area of responsibility ngayong araw. Inaasahan pa rin natin na posibleng muli itong pumasok ng PAR sa darating naman na linggo ng umaga. At pansinin din po natin yung intensity, no? Posible pang tumaas or lumakas ito from tropical depression, pwedeng maging tropical storm, hanggang dito pag reach niya yung pinaka-northernmost boundary ng PAR, we're not ruling out the possibility na bahagya pa itong lumakas into a severe tropical storm category. Ngayon, ito po yung reason kung bakit patuloy tayo ng monitoring kahit malayo sa kalupaan ng ating bansa, pero kung patuloy nga yung mga pag-ulan na dulot nito, nandiyan pa rin po yung mga pagbanta or banta ng baha at guho ng lupa. So makikita nga natin, posibleng pag pumasok sa linggo ng umaga, posible naman sa dating na Lunes ng umaga ay lalabas na ito ng ating air responsibility. Kaya po dito sa Pag-asa, patuloy po tayong magpo-provide ng 6-hourly update sa pamamagitan po ng ating Tropical Cyclone Bulletin hinggil nga sa status ng bagyong si Bising. Sugatan ng isang rider ng magkabanggaan ang isang e-bike sa Carmona, Cavite. Sugatan din sa insidente ang driver ng e-bike. Agad namang rumesponde ang UNTV News and Rescue Team sa pangyayari. Narito ang report ni Lizelle Nael. Ano yung masakit sa'yo? Ito. Sugat sa kaliwang braso, binti at kanang paa ang tinamong injuries ng isang motorcycle rider nang magsalpukan ng sinasakyan nitong motorsiklo at isang electric bike. Nangyayari ang aksidente sa Carmona, Cavite, bandang 1:00 ng hapon, July 3. Agad tumugon sa tawag ng isang concerned citizen ang UNTV News and Rescue upang respondihan ng biktima. UNTV kami, tutulungan ka namin. Napalo ka, kuya? Nag-overtake ako, sir. Ilang lumi po siya. Sino yung nakabanggaan? Nadatna ng team na nakahiga sa gilid ng kalsada ang motorcycle rider. Galing ang 24 anyos sa biktima sa Santiago, GMA, Cavite at papauwi na sana sa kanilang bahay sa Kaong Silang, Cavite nang mangyari ang aksidente. Ayon naman sa driver ng e-bike na nakabanggaan nito, mabilis ang motorsiklo at nag-overtake habang siya ay lumiliko papasok sa subdivision, dahilan para mabangga at makaladkad nito ang motor. Bilis lang dating. Pag-meet ko, biglang nag-overtake siya eh. Galit dito. Oo, galing siya doon. Biglang nag-overtake. Eh, nakakasin naman ako. Bali dun po sa tumama, tapos yung motor po niya kumalagsag. Nung makarating po dito, tapos natumba na po siya. Tapos unti-unti po siya umurong hanggang makarating po siya dito. Bali yung e-bike po kasi papasok po dito. Agad nagsagawa ng assessment ang team at binigyan ng paunang lunas ang injuries ng motorcycle rider. Matapos mabigyan ng first aid ang pasyente, ay agad itong dinala sa Carmona Hospital and Medical Center. Gasgas naman sa kanang kamay ang natamo ng driver ng electric bike at tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw na sa edad na 78 ang talent manager at batikang kolumnista sa larangan ng showbiz na si Lolit Solis. Base sa report, sinasabing pumanaw si Lolit Solis bunsod ng kanyang sakit sa kidney. Sa kabila ng pagdadalamhati, sinabi ng pamilya at mga kaibigan nito na hindi nila malilimutan ang pagiging mabait, mapagmahal at ang masasayang alaala ni Manay Lolit Solis. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Henesis, Kapitulo 6, versikulo 9, na nagsasabi, "Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya.
si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy weekend!